Sa ikalawang taon ng pamamahala ng kauna-unahang babaeng mayor ng bayan ng Bayambang, narito na ang napakaraming inisyatibo, napakalaking pagbabago at patuloy ng progreso. Ang mga sumusunod ay sektor na nagpapakita kung saan na nga ba tayo pagdating sa pagkamit ng unti-unting tagumpay ng rebolusyon laban sa kahirapan. Isang mithiin ng bayan kung saan walang maiiwang naghihirap at lahat ay makakaranas ng kaginhawaan. Ito ay naging posible dahil sa tamang datos na naitala sa tulong ng Restructured Community-Based Monitoring System o RCBMS, kung saan ating natuklasan na mula sa 45,071 na mga pamilya, mayroon pang 26,917 na pamilya ang kumikita ng mas mababa sa 15,000 pesos na poverty threshold ng Philippine Statistics Authority o PSA. At 13,557 dito ay kumikita ng mas mababa pa sa 5,000 kada buwan. Ang mga sambahayanang ito ay pinagtutuunan ng pansin ng ating mga programa at proyekto at patuloy na sinusulong sa ating bayan. Sa loob lamang ng isang taon, mula June 2023 hanggang June 2024, ating tunghayan ang pagsasakatuparan ng maraming naipangako ng Administrasyong Kiambao Sabangan. Sa bawat taon na lumilipas, ating nasasaksihan ang pag-usbong at pag-angat ng ating mahal na bayan. Ngayon, ating tunghayan ang matagumpay na naabot natin sa malinis at mahusay na financial management. Ang LGU budget ay tumaas at umabot sa 573,163,840.35 pesos ngayong 2024 mula sa dating 552,095,632.42 sa taong 2023 naman. Tumaas naman ng 55.93% ang annual investment plan na umaabot na sa 5,5,288,121.35 pesos mula sa 3,209,940,201.42 noong taong 2023. Ang ating locally sourced income ay patuloy ang pagtaas mula sa 161,060,087.10 pesos noong 2022, ito ay tumaas ng 20% at umabot sa 176,366,820.70 pesos noong 2023. At mayroon naman ng 72,311,942.98 pesos sa unang quarter pa lamang ng taong 2024. Dahil dito, tayo ay tumanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit noong 2023 at patuloy at taon-taong kinikilala sa pagpapatupad ng good financial housekeeping. Ito ay nagpapakita ng matagumpay na paghihikayat at pagbabayad ng tamang buwis ng bawat bayambanggenyo. Ating ipagbunyi ang hindi matatawarang tagumpay ng ating sektor ng edukasyon. Ang ating bayan ay patuloy na may pagmamalaki dahil sa ating walang sawang pagtutok at pagpapahalaga sa edukasyon. Sa katunayan, mayroong 8,593,000 pesos na budget ngayong taon kung saan ginagamit ito sa mga sumusunod na programa. Naglaan tayo ng 150,000 pesos para sa Alternative Learning System, 2,231,713.52 pesos na halaga ng school supplies ang ipinamahagi sa mahigit 18,135 na estudyante sa mga pampublikong elementaryang paaralan. 269 printers para sa paggawa ng learning materials na ginagamit ng mahigit 800 guro sa ating mga paaralan. 528 financial assistance ang binigay sa mga student athletes. 1,000 college students mula naman sa PSU Bayambang ang nakatanggap ng 1,000 financial assistance. At 5,000 pesos naman mula sa educational assistance ni Senator Amy Marcos para sa 1,000 college students ng PSU Bayambang at Bayambang Polytechnic College. Bukod pa rito, 1,463,625 pesos worth ng Brigada Eskwela packages ang ipinamahagi rin natin sa 50 pampublikong paaralan. At ngayong school year 2024-2025, magbubukas na ang Don Chofilo Elementary School sa Barangay Ligue kung saan ang lupa ay donasyon ng Pamilya Mataban at ang mga buildings ay sagot naman ng Kasama Kita sa Barangay Foundation Incorporated.
At sa darating na October 2024, isang ingranding Educators Night naman ang pinapahanda ng ating butihing mayor. Bilang patunay ng personal na dedikasyon sa edukasyon ni Mayor Nina, ang buong sweldo bilang mayor ay kanyang idinonate sa sektor ng edukasyon. At kung susumahin mula 2016 sa panahon ni Dr. Cesar Kikiambao at sa kasalukuyan, ang kanilang idinonate na sahod ay humahalagang 11,073,444 pesos. Sa isang komunidad, napakahalaga ng kalusugan upang matiyak ang maayos at masiglang pamumuhay ng bawat bayambanggenyo. Kaya't naglaan tayo ng 58,140,275.52 pesos na pondo upang may pagpatuloy ang pamimigay ng mga libreng bitamina, gamot, bakuna, laboratory test at iba pa para sa lahat ng pamilyang bayambanggenyo. Narito ang ating mga naisakatuparan sa sektor ng kalusugan. 32,927 patient serves mula 2023 hanggang Mayo ng taong kasalukuyan. 6 na operational rural health units sa iba't ibang distrito. 6 na pong health workers kabilang ang 3 resident doctors at 2 dentista. Panibagong animal bite treatment center sa RHU3. Rabies vaccinations para sa mga alagang hayop ay patuloy na sinasagawa. Information Education Campaigns or IECs kung saan nakapagpatala tayo ng 3,436 na partisipante at natulungang makaiwas sa anumang uri ng sakit. Walang patid na seminars at trainings ukol sa teenage pregnancy, maternal and child healthcare at effective parenting. 47 babies successfully delivered at RHU 1 at 2 na may libreng maternal delivery, newborn screening at newborn care. Monitoring ng nutritional status ng mga sanggol at bata sa ilalim ng programang Operation Timbang Plus gamit ang calibrated weighing scales. Nakatanggap ng 7 milyong halaga ng supplemental feeding programs para sa 2,980 daycare pupils sa 74 child development centers. Patuloy na hinikayat na paigtingin ang urban gardening para sa mga residente ng poblasyon area. Libreng pabunot ng ngipin para sa mga indigent na bayambanggenyo. 14,715,600 pesos ang natipid ng 7,092 na pasyente sa ginanap na 5-day Grand Medical Mission hatid ng Philippine Medical Society of Northern California at sa tulong na rin ng lolo at lola ni Mayor Nina na sila Dr. Carmencita at Dr. Erwin Jose. At tinatayang 2,952,850 pesos na halaga naman ang natipid ng 1,712 na pasyente sa katatapos lamang na medical mission noong June 22 hatid ng Byfield at SM Foundations. 662 blood bags naman ang nalikom ng RHU mula sa 10 blood donation drives sa nabanggit na time period. Aktibong sports and physical fitness sa bayan gaya ng Zumba dance sessions at volleyball at basketball inter-district tournament sa pakikiisa ng Physical Fitness Committee at ng Sangguniang Kabataan. Ikalawang season na ng Trim and Triumph Challenge para sa mga empleyado ng munisipyo na may premyong 100,000 pesos mula kay Mayor Nina. Nagbigay din siya ng 340,000 pesos mula sa kanyang personal na pera para naman sa LGU Sports Fest 2023. Tiyak na mas mapapagigting ang pagbibigay ng serbisyo medikal ngayong taon dahil nalalapit na ang pagbubukas ng JKQ Medical and Wellness Center, kung saan mayroong mga makabagong pasilidad at kagamitan. Ang kalusugan ay kayamanan at ang malusog na mamamayan ay yaman ng bayan, kaya't patuloy itong tinututukan na para sa mas masiglang bayambang. Kasama sa adikain ng Team Kiambao Sabangan ay ang patuloy na pagbibigay prioridad sa karapatan at kaligtasan ng bawat isa, lalo na ang mga bata at kababaihan. Sa ating pagbibigay proteksyon sa bawat bayambanggenyo, narito ang mga programang ating naipagtupad. 4,274,000 pesos tinanggap ng 2,816 na kliyente ng Municipal Social Welfare and Development Office. 349,187 pesos na halaga ng assistive devices ang ating ipinamahagi sa mga PWD. 4,310,000 pesos ang tinanggap naman ng 2,928 na kliyente ng Mayor's Action Center noong 2023 at 1,406 naman para sa 835 na kliyente sa second quarter ng taong 2024 para sa iba't ibang financial assistance, burial assistance, medical assistance at iba pa. 513,785 pesos naman ang natipid
ng 487 na benepisyaryo mula sa Birth Registration Assistance Project ng Local Civil Registrar at 1,008,580 pesos naman ang natipid ng 956 pang bayambanggenyo. At noong Disyembre 2023, 39,520 na pamilya, 2,994 na daycare students at 70 stock students ang nakatanggap ng pamaskong handog mula kay Mayor Nina Jose Quiambao, Nina Cares Foundation at Kasama Kita sa Barangay Foundation. 2,499 na pasyente ang nabigyan ng libreng ambulance services. 33 IECs ukol sa teenage pregnancy ang isinagawa para sa mahigit 5,000 partisipante. 252 HIV tests naman ang naisagawa sa taong 2023. 250,000 pesos na halaga ng bahay kubo ang personal na dinonate ni Mayor Nina sa 5 pamilyang nabibilang sa survival cases ng 4Ps. 32 duplex housing units sa Ancoffville ang binigay naman sa 30 pamilya na patuloy na binabantayan ng Kasama Kita sa Barangay Foundation Incorporated at ng ating MSWD. 409 residential units naman ng single detached housing ang patuloy na itatayo sa 41,963 square meters na lote sa LGUville gamit ang Pag-ibig Funds para sa mga interesadong government employees. Ang lahat ng ito ay bunga ng ating pagkakaisa at walang sawang pagsusumikap na mapabuti ang kalagayan ng bawat bayambanggenyo. Sa harap ng lahat ng pagsubok, ang lokal na pamahalaan ng Bayambang ay patuloy na nagsusumikap upang matiyak ang kaligtasan, kapayapaan at kaayusan at seguridad ng bawat bayambanggenyo. Narito ang mga naisagawa ng lokal na pamahalaan sa pagsisiguro ng seguridad at kaayusan sa ating bayan. Pagbaba ng crime rate mula 271 noong 2022, 122 na lamang ng 2023. Pagbaba ng rate ng illegal drug use na nasa 3.33% na lamang. Tuloy-tuloy na road clearing operations. Pagbabaklas ng dangling wirings. Pag-hire ng 106 personnel ng BPSO. Installation ng 180 CCTV cameras sa poblasyon area. Regular na pagroronda ng mga kapulisan sa 77 barangays. 456 information drives ukol sa iba't ibang batas at batas trapiko. Tayo ay naniniwala na ang ligtas na pamayanan na nagsisimula sa loob ng tahanan. Kaya't patuloy ang lokal na pamahalaan sa paghihikayat sa bawat pamilya na magkaroon ng disiplina at maging responsableng mamamayan upang patuloy na nating maitamasa ang kapayapaan sa ating bayan. Pag-unlad ng agrikultura ang isa sa mga pinakapangarap ng administrasyon para sa bayan ng Bayambang. Kaya't naririto ang mga unti-unting pagtupad sa mga ipinangako para sa minamahal nating mga magsasaka. 2,500 bags ng 20 kg rice inbreed seeds ang ipinamahagi sa 1,000 farmers. 900,000 pesos worth naman ng 973 bags na palay at 150,000 worth naman na 75 bags ng fertilizers ang ipinamahagi sa mga nasalanta ng Bagyong Egay. 73,128,000 na halaga ng 4,000 pesos per hectare fertilizer voucher ang tinanggap ng 4,724 rice farmers. 33,925,000 pesos na financial assistance din ang ipinamahagi sa 6,785 rice farmers. 1,480,000 worth ng 592 cans ng red onion seeds at 141,146 pesos worth ng 88 bags ng urea fertilizer ang ipinamahagi sa 88 onion growers. Dahil dito, kinilala ang LGU Bayambang bilang Equitable Compensation Advocate ng Department of Agriculture PRDP. 10 million pesos worth na grant para sa biosecured swine facility ang tinanggap ng LGU Bayambang na kasalukuyang itinatayo sa Barangay Warding. 93,740.9 liters ng gatas ang naproduce naman ng 96 na kambing at 89 na baka sa Bayambang Dairy Farm ng Kasama Kita sa Barangay Foundation Incorporated sa Barangay Mangayaw. 83,440.9 liters para sa mga supling at 10,300 litro naman ang naibenta na sa merkado. 1 milyong halaga ng farm machineries mula kay Secretary Estrella ang napaimahagi naman sa mga magsasaka ng Sanlibo. 10 collapsible dryers. 270 na halaga ng 10 water pumps mula naman sa National Irrigation Authority. 4 na multipurpose drying pavement sa Barangay Tampog, Manambong Sur, Mangayaw at Pantol.
2.2 million na halaga ng brand new wing van mula naman sa Kadiwa program ang nagagamit na ng mga magsasaka. 40 million na halaga ng Phase 1 Bayambang Pump Irrigation Project sa Barangay Amantusiling Sur para sa 1,600 ektaryang lupain sa 22 farming barangays ang nagsimula na. 4 na workshops at seminars para sa 304 na lokal na magsasaka ang ating isinagawa. 100 corn at rice farmers naman ang nagtapos sa Farmer Field School or FFS at Rice Derby Workshop, 22 sa corporate farming at 61 naman sa School on Air at nag-top 3 sa kanilang exam. Mga magsasaka at agri-students ay nagsanay rin sa digital farming. Food Safety Compliance Officers ay tumanggap din ng Food Safety Training at Info Caravan on Agri-Credits mula sa Department of Agriculture. Field demo ng drone spray application para sa full-year fertilizer. At 4-day planning workshop kasamang Hero Strategies Consulting Services para naman sa mga empleyado ng Municipal Agriculture Office at mga farmers presidents. Bukod pa sa mga nabanggit, napakarami pang mga programa at proyektong pang-agrikultura na nakakatulong upang mas mapaangat ang estado ng pamumuhay ng ating mga tinaguriang bagong bayani, ang ating mga magsasaka. Sa usaping infrastruktura, patuloy din ang pag-usbong ng mga proyekto hindi lamang sa town proper kundi sa bawat sulok ng 77 barangay. Gamit ang 20% Development Fund, narito ang mga naipatayong proyekto. 70 multipurpose halls, 7 barangay halls, 63 covered courts, 28 early child development care centers, 7 district warehouses, 7 evacuation centers, 7 barangay health centers, at 7 senior citizen buildings. Ang 8,000 square meter Bayambang Central Terminal sa PSU na may total bid na 34,599,766 pesos sa Phase 1 at 29,202,654 pesos sa Phase 2 ay malapit nang magbukas. Natapos na ang rehabilitasyon sa nasunog na parte ng pampublikong pamilihan na naisagawa lamang sa loob ng isang buwan. Donasyon ni Mayor Nina na roof ventilation sa RTW section na may halagang 1.2 million na ikabit na. Construction ng local access roads at road widening projects tuloy-tuloy. Reconstruction ng Carlos P. Romulo Bridge na may pondong 300 million pesos sa tulong ni Congresswoman Rachel Arenas at DPWH ay malapit nang mag-umpisa. Gabaldon Home Economics Building at ilang mga silid-aralan sa lumang Bayambang Central School ay ni-repair at binuksan na sa tulong ng CS First Builders upang maging temporary classrooms ng Bayambang Polytechnic College at temporary offices ng LGU. 9 na proyektong nagkakahalaga ng 247,623,797.87 pesos mula sa pondo ng DPWH ang isinagawa at malapit nang matapos sa bayan ng Bayambang. Ang mga proyektong ito ay sumasalamin sa patuloy na progreso ng bayan dahil sa mga tapat na lingkod bayan at nagkakaisang mamamayan. Sa pangangalaga ng kalikasan at epektibong pamamahala ng basura, narito ang mga samut-saring programa at inisyatibo na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Bayambang. Patuloy ang infodrives ukol sa proper solid waste management. 2 bagong garbage truck with compactors at isang mini dump truck na may humigit kumulang 7 milyong pisong halaga ang nabili at ginagamit na. 5,810 fruit-bearing trees na punla na itanim na sa simultaneous tree planting activity. 2,000 cleanup drives sa buong 77 barangays ang isinagawa. Tapat ko, linis ko na program mas pinaigting. Clean and Bloom contest ng Balibalin Bayambang 2.0, inilunsad at mas pinalakas. Basura Patrollers, hinar bilang human CCTVs upang ipatupad ang mga batas pangkapaligiran. 226 violators ang nahuli dahil sa illegal dumping of hazardous waste, illegal quarrying, illegal cutting of trees, at unauthorized disposal of waste in water bodies. Ito ay dahil sa mas pinaigting na regulasyon at pulisiya para sa environmental protection. Sa tapat at maayos na pamamahala, tayo nakasisiguro na natutugunan ang mga nakapipinsalang epekto ng mga iligal na aktibidad na ito para sa sustainable at clean environment. Trabaho para sa lahat. Ang pinakamainam na paraan upang matulungang makaahon sa kahirapan
ang bawat pamilyang bayambanggenyo. Narito ang mga programa at inisyatibong ating ipinatupad. 25,146 job vacancies ang ini-offer sa 1,017 applicants sa ginagawang 6 na job fairs at 8 special and local recruitment activities. 17,911,150 pesos ang tinanggap ng 4,169 na bayambanggenyos na naging benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD na programa ng DOLE. 375,000 pesos na halaga ng sewing machine ang ipinamahagi sa 15 benepisyaryo at 100,000 pesos na halaga ng rice retailing ang tinanggap naman ng 4 na benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Project. Seminars at training sukol sa SLP, Micro-Enterprise Enhancement at Basic Business Management Training ang atin ding isinagawa. 13,958,000 na startup fund para sa Sustainable Livelihood Program Associations ang tinanggap naman ng 944 na miyembro ng 4Ps. 114 bayambanggenyos nabigyan din ng trabaho dahil sa mga iba't ibang infrastructure projects na ating pinapatupad sa bayan ng Bayambang. Integrated Business Permits at Licensing System o IBPLS inilunsat at nakatulong na mapataas sa 1,572 ang registered businesses sa bayan na nagbukas ng job opportunities para sa libu-libong bayambanggenyo. Kasabay na rin ang pagkakaroon ng GCash payment sa ating munisipyo. Sa tulong ng munisipyo, asahan ang mas marami pang trabahong magbubukas para sa ating kababayan na makakatulong sa paglago ng estado ng kanilang pamumuhay. Hindi matatawaran ang halaga ng ating kahandaan sa sakuna kung kaya't ating sinisiguro na ang bawat bayambanggenyo ay magkaroon ng sapat na kalaman ukol dito. Kaya't narito ang mga aktibidad na naisagawa sa sektor ng disaster resiliency. National Simultaneous Earthquake Drill na pagtala ng 111,667 participants noong 2023 at 21,466 sa first quarter ng 2024. ICT Disaster Recovery Drill naging matagumpay. Agarang tulong para sa 830 evacuees ng nasalantang bagyong Egay na ihatid. 136 bamboo propagules itinanim para sa Agno River Rehabilitation Project. MDRRMO Satellite Office sa Barangay Wawa Evacuation Center, binuksan na. 10,000 pesos na financial assistance tinanggap ng nasunugang pamilya sa Barangay Manombong Parte. 28,000 naman sa 4 na pamilya sa Barangay Bacnono. 1,010,000 pesos naman mula sa sariling bulsa ni Mayor Nina ang tinanggap ng 47 na stall owners na nasunugan na palengke at 213,000 naman mula sa LGU Bayambang. Declogging operations para sa mga drainage ng buong bayan, tuloy-tuloy. 22 LGU employees, Incident Command System Ladderized Course Completer. Bagamat ang sakuna ay hindi maiiwasan, ang pagiging handa sa pagdating nito at sa muling pagbangon pagkalipas nito ay kayang sumalba ng maraming buhay. Kaya't laging gawing prioridad at pakikiisa sa mga aktibidad na ating ipinapatupad. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tunay, tapat at mapusong serbisyo publiko sa mga bayambanggenyo. Narito ang mga dekalidad na programa at proyektong hatid ng LGU Bayambang. 24,825 na benepisyaryo ng komprehensibong serbisyo sa bayan at tumanggap ng serbisyo nagkakahalaga ng 3,948,873 million pesos. LGU Bayambang may 906 na bilang na mga kawani na kami nabibilangan ng 328 na permanent, 116 na casual, 433 na job order, 17 BPC staff at 12 consultant. Ang LGU Bayambang Comprehensive Development and Resilience Assessment o CIDRA, Pre-ARTA, CBMS Coordinating Board, official website at Citizens Charter ay patuloy na ina-update at nagagamit ng publiko. 1,589 na bayambanggenyo tumanggap ng libreng legal services at nakatipid ng consultation at drafting fees na umaabot sa 500 to 5,000 pesos ang kada kaso. Ang LGU Bayambang ay naghahanda na rin para sa ISO Surveillance Audit ngayong buwan ng Hulyo.
Ang integridad ng mga kawani sa paglilingkod ng bayan ay patuloy na makikita sa kanilang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko ng walang kinikilingan at may pagkakapantay-pantay. At iyan ang siyang ating masugid na pinapatupad dito sa LGU Bayambang. Sa mahusay na pakikipagtulungan at pagkakaisa ng executive at legislative departments at patuloy na pagsusumikap na mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan, mayroong 448 na resolusyon at 23 na ordinansa ang naipasa ng Sangguniang Bayan sa loob lamang ng isang taon. Ang mga batas na ito ang dahilan kung bakit natin maayos na naipapatupad ang iba't ibang mga proyekto sa bayan para sa kapakanan ng bawat bayambanggenyo. Sa larangan naman ng turismo, ating naitala ang pagdagsa ng napakaraming mga turista na naglalayong makapanghikayat ng mas maraming investors sa ating bayan. Ang Japan-inspired Paskuhan sa Bayambang na pinondohan ng pamilya ni Mayor ay nakapagtala ng mahigit 800,000 na mga bisita. Kauna-unahang 3D LED screen sa labas ng Metro Manila ay nasa Bayambang sa tulong ng Royal Mall at ng pamilya ni Mayor Kiambao. 325,633 na bisita sa St. Vincent Fair Prayer Park at Bayambang Municipal Museum at iba pang tourism-related facilities ang naitala. Pakikibahagi ng LGU Bayambang sa Philippine Experience Program na may naitalang 500 mga bisita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at mundo. Masaya at makulay na Town Fiesta 2024 ay nakapagpatala ng 224,564 na mga bisita. Hangad ng administrasyon na may paranas din sa mga turista ang total quality service at mapatunayan ang tagline ng Bayambang na Bayambang is where the best things happen. Hindi lang dahil sa mga tourism spots, kundi dahil na rin sa kadahilan ng dito matatagpuan ang mga mamamayang may integridad at lideratong tapat. Sa ating pagsusumikap na maibigay ang karapat-dapat na serbisyo publiko para sa lahat ng bayambanggenyo, tayo ay kinilala at nabigyang parangal ng iba't ibang organisasyon at ahensya. Narito ang mga parangal na tanggap mula June 2023 hanggang June 2024. Pinakamahusay na Peace and Order Council sa Region 1. Isa sa 20 pinakamahusay na Municipal Anti-Drug Abuse Council sa buong Pangasinan. Pinabli Award mula sa Philippine Red Cross Pangasinan Chapter para sa produktibong mobile blood donation drives. Gawad Parangal ng Nutrisyon Region 1 2023. Parangal ng National Nutrition Council bilang isa sa top 10 MNOW sa buong bansa. Top Performing Newborn Screening Facility sa Primary Care Government Category. Level 1 Adolescent-Friendly Health Facility. Top 3 cities and municipalities in Region 1 with most number of children vaccinated for FIC or fully immunized children. Top performing PESO in Career Development Support Program. Timely submission of monthly reports at institutionalization of barangay employment services. Compliance in full disclosure policy in Good Financial Housekeeping Audit 2023. Isa sa 3 LGUs lamang sa Pangasinan na nakatanggap ng ikatlong Gawad Kalasag Award. Champion sa 8th Regional Agriculture and Fisheries Extension Network, First Symposium. Top 3 sa Innovation sa Region 1, Top 10 sa Resiliency Nationwide at Top 16 naman sa Government Efficiency Nationwide para sa kategoryang First to Second Class Municipalities. Isa sa pinakamahalagang parangal ang nakamit naman ni Mayor Nini Jose Kiambao, ang ika-4 na pwesto sa mga top-performing mayors ng Pangasinan sa taong 2023 sa isang pribadong independent survey. Hindi man natin hangad ang anumang kapalit sa ating mga handog na serbisyo, subalit sa pamamagitan ng mga parangal na ito ay mas nagkakaroon tayo ng inspirasyon na magpatuloy at pagbutihin ang ating panunungkulan. Ang Bayambang ay may kabuuang 45,071 households o pamilya at 26,917 dito ay dumaranas pa rin ng kahirapan. Kaya't ito'y ating mas pinagtutuunan ng pansin upang matulungan ang bawat pamilya na makaahon sa poverty threshold. Bagamat handa ang LGU sa pagbibigay ng tulong at resources, ang tunay na pag-unlad ay dapat magmula pa rin sa ating sariling pagsisikap. Ika nga sa isang kasabihan, kapag binigyan mo ang tao ng isda, may makakain siya ng isang araw.
Ngunit kung tuturuan mo siyang mangisda, para mo na rin siyang pinakain panghabang buhay. Higit sa mas kapaki-pakinabang na maturuan ang mamamayan na kumilos at gumawa para maiangat ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paghubog sa kanilang kaalaman kaysa sa paulit-ulit na iabot ang pansamantalang pangangailangan. Sa sama-samang determinasyon tungo sa patuloy na progreso sa bayan ng Bayambang, sa matapat na panunungkulan ni Mayor Nini Jose Quiambao, at sa pagtutok sa paninilbihang bayan ng lahat ng may integridad, tiyak na makakamit natin ang mithing mapagwagian ang revolusyon laban sa kahirapan. Hanggat malinis ang ating hangarin, naniniwala tayong ito ay gagantimpalaan anumang hadlang ang ating kaharapin. Kung gayon, asahan ang patuloy na pagbibigay ng total quality service ng Administrasyong Quiambao Sabangan na may integridad at katapatan na siyang yaman at pag-asa ng bayan ng Bayambang.